Anyway, may nakita akong post sa isang ano, basta Facebook post tapos, hindi ko kasi narinig 'yan dun sa parang videos before nung nasa Villamor pa. Pero sinabi daw ang isa sa mga contention ni Torre is that PRRD threatened him. So it's, parang ground din na para idemanda niya. Puwede niyang idemanda si PRRD or something. Ang sabi daw is, "My kids will go after you." Not it may not be the in toto or yung ano, exact words, pero parang gano'n. So, ang sabi niya is, "It's a threat." So, as someone who studied law, anong puwede niyang ikaso? Ano, sorry, hindi ko narinig ng maayos. Hindi, kasi today ko lang kasi nakita yung post na yon. Ang sabi daw kasi, di ba before sinasabi na ni Torre na dito, na PRRD threatened him nung nasa Villamor pa sila. Oo, yung Tapos babalik ka sa mga kaso. Ang tapos legal threat naman hindi naman actionable wrong yun eh. hindi ang sabi daw not PRRD's exact words ha, pero yung nabasa ko is my kids will go after you. So as a someone who studied law, ano yung pwedeng ikaso ni Diwata? Ano, hindi pa parang for example tayo, may ginagawa ka sa akin, sabihin ko na ganun ba? Eh di bahala na sa'yo magdemanda yung mga kamag-anak ko or something like that. Is that a threat? Hello, Saidi. Ay, hello po, Ma'am Joey. Ako po yung taga Trondheim. Taga? Taga Trondheim po ako. Yung Norway? Opo. Oo. Ayan. Gusto ko po, inaantay kong magpaakyat ka kasi gustong-gusto kong magpasalamat sa pagpapagamit mo ng live mo para sa mga katulad namin na walang malaking platform kagaya ninyo. Yung pag-akyat ko po sa inyo nung nakaraan, na-realize ko na ang dami palang nakikinig sa'yo na taga Trondheim. Ang dami po namin kahapon. Tuwang-tuwa po ako kasi binibigyan nyo kami ng pagkakataon na iparamdam kay PRRD yung naiiyak ako. Yung pakikipag-isa namin sa nangyayari sa kanya ngayon sa ICC. Kahapon ang dami, may mga Pinay po na nanggaling ng Dubai. Nung nandun daw po si PRRD, nandun din daw po siya, sabi niya. So sabi ko, wow, ang laki pala, ang layo ng nararating ng inyong platform. Kaya gusto ko pong sabihin sa iyo na salamat at pinapagamit mo yung platform mo sa kagaya namin na hindi man kasing sikat ninyo, pero nagkakaroon ng kahit kaunting minuto para iparamdam namin kung ano yung talagang nasa puso namin. Kasi lalong-lalo na po ako, napaka-emotional ko kasi hindi po talaga ako maka-PRRD noon. Sabi ko, hindi ko gusto yan. Pero after 2016, mula nung nanalo siyang presidente hanggang ngayon, ang init ng pagmamahal ko po kay Digong. Sabi ko nga, kung nagkaroon lang ako ng free, baka nasa dahig ako simula nung nakarating siya. Ang kaso, wala eh. Busy sa trabaho. So kahapon, ang dami namin. Natutuwa ako na nagsama-sama kami. Kasi hindi lang po pala taga Trondheim yun nandun kahapon sa grupo namin. May mga galing po ng iba't ibang, kumbaga sa atin, yung mga kapit probinsya, parang ganon. Nagsama-sama po kami sa Trondheim kahapon sa Centrum para lang i-celebrate yung birthday ni PRRD. At natutuwa po ako kasi madami pala kami, hindi lang kokonti. Kasi nakalagay sa grupo namin kahapon, parang ang dadating lang 46, pero halos umabot po kami ng doble. Hindi ko inasahan yun. Short notice lang po yun, within a week notice lang po yun. So, gusto kong ipagpasalamat sa iyo ng marami. Welcome po anytime. Opo. Sa konting panawagan, dumami kami. Salamat sa iyo. Welcome po. Actually, Ma'am Saidi, ako kasi kapag kami nag-reach out talaga, tapos yan, meron na silang event, meron ganun. Ako kasi parang ang sa akin, kung gusto nyong mag-organize, kung gusto nyong para ipakita yung pagmamahal kay PRRD, parang for me, importante na ma-broadcast kasi parang at the end of the day, ang gusto ko is makita ng ICC at ng buong mundo kung gaano kamahal ng mga Pilipino si PRRD. So, kumbaga sa totoo lang, ayoko nang ipulis yung mga ayoko nang ipulis lahat ng nagpapahayag na gusto nilang mag-organize para kay PRRD. At gawin ninyo, mag-organize kayo, mag-barbecue kayo dyan, whatever din ganun. And then share the picture, share the kasi it's very important at this point to show to the world kung gaano natin minamahal at nirerespeto si PRRD. So hindi ko na nga kumbaga parang as long as hindi nagsusulisit ng pera, yung mga gano'n. Opo. As long as hindi nagaganon, pinopost ko lang, share ko lang kasi parang sa akin sino ba nang mag-aabala ng oras at resources para mag-organize ng pag-gathering para kay PRRD unless talagang
gusto mo talagang suportahan si PRRD, di ba? Tama po kayo dyan. Isa pa pong, kasi eto pa, isa pang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para umakyat sa'yo, para sabihin na ganito, magagather tayo. Hindi ko akalain na yung kapatid ng asawa ko, Norwegian po kasi yung asawa ko, yung kapatid ng asawa ko at saka siya, nakikisa sa damdamin nating mga Pinoy. Sabi nila, manalangin tayo na palayain na siya kasi nakikita yan ng mundo, nakalagay sa mga news, nababalik, nakikita ko sa news. Sabi niya, pati sila, ng mga Norwegian, naririnig na to, nagtatanong na, kung totoong masama yan, bakit ang dami ninyong taong nakikiramay sa kanya na pauwiin siya? Yung ganon. Sabi ko, ayan, paunti-unti na kukurot na natin yung mga puso ng mga hindi Pinoy. Dumadami na tayo talaga. Nakagaya ng mga, sabi mo nga po, at saka si Sas, na it's a gathering storm. Hindi nyo lang alam kung kailan po babagyo para, ayan na, yung ganon. So, yun po yung gusto kong sabihin sa'yo. Maraming salamat sa mga ginagawa mo. Ipagpatuloy mo po, nasa likod nyo po kami, sumusuporta palagi sa inyo. Maraming salamat, Miss Joey. Akala mo lang konti ito, pero malaking ibig sabihin ito sa aming mga OFW. Yun lang po yung gusto kong iparating. Magpapasalamat po ako sa inyo ng lubos-lubos. Sige Anytime po, salamat. It's an honor for me. Ayan, na maging tulay sa mga gusto po ninyong gawin. Ayan, diyan sa Norway para kay PRRD. Salamat po. Sige po. Salamat po. Thank you po, Ma'am Saidi. Ayan. Hello, my toes, my knees. Ayan. Hi, Joey! Hello. Tinag kita ng isang picture, yung gathering ng Cagayan de Oro ng Friday. Yung ano? Gathering sa Cagayan de Oro nung Friday. Tinag kita sa kasi Tio. Baka hindi mo lang nakita kasi marami nagtatag. Oo nga. Hindi, yung ang dami kasing nag-cover dun sa Cagayan de Oro. Ang bongga nung celebration sa Cagayan de Oro. Yes. Oo, ang bongga. So, meron akong na-share na Cagayan de Oro City na celebration. Maganda yung video ni Archlight dun sa Cagayan de Oro celebration. Teka, pakita natin para ano. Maganda yung maganda yung ni Archlight yung parang video kinembot niya. Teka, pero hindi ko na lalagyan ng music kasi baka makapiright. Baka copyright. Oo. Saan na ba yun? Ito yun eh. Ayan, ito, Cagayan de Oro. Ayan. O, di ba? Ito yun, di ba? Kasi na super ang dami. At saka, since nung nilipad si PRRD sa The Hague, talagang hindi na tigil yung mga tao dito sa CDO at saka yung ibang cities dito sa Mindanao. Grabe. Yeah. Hindi ko ini-expect na ganun yung, akala ko lang, okay, sabay-sabay tayong iiyak. Pero I didn't expect that many of, ganung karaming tao na would go out of the streets na para marinig ng mga taong, yung ating, pighati, yung anger, talaga, as in. At saka hapon pa lang, mga alauna pa lang yan, Joey, ang traffic na dito, ha? Oo. Dahil din sa Anyway, may question lang ako kasi. Bongga na fireworks, so. Yes. Ang takay nung nag-sponsor nito. Grabe yung sponsor niya. Oo. So, nire-research ko nga kung sino yung sponsor niyan para i-friend ko. Charot. Anyway, may nakita akong post sa isang, basta Facebook post, tapos, hindi ko kasi narinig yan dun sa parang videos before, nung nasa Villamor pa, pero sinabi daw, ang isa sa mga contention ni Torre is that PRRD threatened him, so it's parang grounded na para i-demanda niya, pwede niyang i-demanda si PRRD or something. Ang sabi daw is, my kids will go after you. It may not be the in toto or yung exact words, pero parang ganun. So, ang sabi niya is, it's a threat. So, as someone who studied law, anong pwede niyang ikaso? Sorry. Hindi ko narinig na maayos. Hindi, kasi, today ko lang kasi nakita yung post na yon. Ang sabi daw kasi, di ba before, sinasabi na ni Torre, na dito, na PRRD threatened him nung nasa Villamor pa sila. Oo, yung Tapos babae sa mga kaso. Ang legal threat naman, hindi naman actionable wrong yun eh. Hindi, ang sabi daw, not PRRD's exact words ha, pero yung nabasa ko is, my kids will go after you. So as someone who studied law, ano yung pwedeng ikaso ni Diwata? Hindi pa parang, for example, tayo, may ginagawa ka sa akin, sabihin ko na, ganun ba? Di, bahala na sa'yo magdemanda yung mga kamag-anak ko or something like that. Is that a threat? Napaka-crazy naman. Di ba? Pero ang pagkakaso is within our rights. It is within our rights to seek redress sa mga korte natin. If we think that our rights is transgressed or violated, di ba? Yung remedy nga natin may be civil, criminal, or
administrative. So ngayon, pagka kunwari, kakasuhan ka ng anak ko, mali ang ginagawa mo, how could that be? Yeah, it is a threat, but it's not an illegal threat. Yun nga yung pinagtataka ko, ay, ano na pala? Yung mga ganong klaseng hanash, ano na pala yun? Pwede ka na pala Oo, i-demand yun, yun? kasi ang threat na illegal, yung mga yung mga grave threats, 'di ba? Light threats, yung mga ganun. Yung mga threats that is equivalent to a crime, like for example, papatayin kita, yung mga ganon. Yun yung mga bawal. Yung pagkatapos, you really make it appear as if you can really do it. Yun yung mga bawal na threats. Pero yung threat na threat lang, hindi naman illegal yun eh. Kunwari yung nanay mo sinabi sa'yo, hoy, ikaw, sumunod ka sa akin, pag di ka sumunod sa akin, di ko bibigay allowance mo. Threat din yun ha. O, ikukulong mo ba yung nanay mo because of that? Oo nga, oo. Diba? Kaya nga parang nakabuhan kasi nitong mga to, yung parang nakarinig lang ng threat, gusto nila lahat ng threat illegal na. Alam mo? Parang yung fake news. Yung fake news. nabasa ko parang naghang yung utak ko, parang, hala, pag ganun, parang pwede na palang pwede na pala ako magdemanda. Diba? Parang lang rin yung minus yung sa fake news eh, di ba? Yung fake news, gusto nila, lahat ng fake news is unactionable wrong. Is fake news actionable wrong? No. Because there are so many information na hindi totoo that is part of your freedom of speech. Satire content is not necessarily true, but it is a protective speech. Diba? Pranking. Yung mga nagpa-prank. Diba? Yung mga kunwari magpapanggap na pulubi pagkatapos hindi naman pala. Hindi lang katotohanan yun ha. Fake information din yun ha. Tapos magsusulisit ka ng reaction sa mga tao. Diba? Mga jokes. Diba? Kaya nga nagtataka ako for example, yung kay Tio, yung mga posts ni Tio, mga editorials yun eh. Pero kino-consider na nila itong fake news yun. Hindi fake news yun. Editorials nga eh. Kasi kung ganun nga lang rin, di lahat ng, di ba yung sa mga newspapers dati, may mga editorials yun, ng mga nila. So lahat yun, pwede considered fake news yun. Di ba? Hindi nga kasi nila i-define kung ano yung fake news. Kasi hindi naman lahat ng fake news is an actionable wrong. 'Di ba? Hindi porket kung kunwari ako sinasabi ko, kunwari lagi nilang sinasabi sa akin na Joey, di ka naman naligo. Of course, that's fake news. Ididemanda ko ba sila dahil hindi naman totoo 'yun? Hindi ako naliligo. 'Di ba? It's fake news, but is it an actionable wrong? Kahit sabihan nila ako araw-araw na di ako naliligo at kahit hindi naman 'yun totoo, kakasuhan ko na ba sila just because of that? So, ibig ko sabihin, yun nga yung problem kasi. They try to connect something that there is no parameter. Diba? Sasabihin nila, mali ang ginagawa ninyo. Actually, ang measuring, ang reckoning lang naman nila dyan, ang yardstick lang na ginagamit nila, yung feelings nila. Dahil na-offend sila, mali na. Kaso, ang problema, we are ruled by law, not by their feelings. Ang sabi ng batas, hindi naman actionable wrong yun. Yung fake news, or minsan nga, kahit totoo yung sinasabi mo, it is an actionable wrong. 'Di ba? Sa libel, pagka kunwari ang involved na parties diyan ay parehas na private person, kunwari sinabi mo, ay, mabantot yung puday niyan, ganyan. Pwede ka ma-libel doon. Dalawang private person. Kunwari yung mga circumstances namin talaga yung libel case, tapos totoo. Totoo naman. Nagdemanda yung isa, sinabihan niya kasi, mabantot yung pepe ko, ganyan. But it's the truth, sabi nung isa, it is the truth. I smelled your pepe several times and it's mabantot. Ganyan. Ganon. Malamang sasabihin pa ng court dyan, kahit totoo naman yun ba't mo sinasabi? Nakakasira yun ng dangal nung isa. Nakakasira yun ng dangal nung isa. In fact, sa libel nga, kahit totoo minsan, di ba? Sasabihin ng court na, hindi mo pa rin pwedeng gawin yan. Ganon. So, hindi ko gets. Kaya nga yung, di ba, yung ang style nila kasi, they want to get a concept at ikabit yon sa sarili nilang preference and then they're going to hold you accountable dun sa mga bagay na yun, na hindi naman talaga actionable wrong. Ngayon, gusto nyong gawing actionable wrong, di gumawa kayo ng batas. Gawa sila ng batas na pag nasaktan yung feelings ng politiko, pwede nang libel na. Libel na. Pag nasaktan yung feelings, gano'n. Kung gano'n, kayo mag-politiko. Kasi pakapala ng mukha yan, di ba? Tapos biglang nagiging crybaby na. At saka, isa pa yung kay Tore, pulis ka. So, kada suspect na aarestuhin mo, tapos may sasabihin siya, ididemanda mo. Ganun na ba Ganun na ba tag dito? Sobrang shallow nung natin, Sobrang shallow. I mean, yun nga yung nakakainis eh. Kasi parang, this is the same people who would say na, no, we are ruled by law. We are ruled by law, not by men. Ganyan. Bakit importante yung feelings ng mga... Diba? Bakit importante yung feelings ng mga legislator natin? At saka hindi ba parang pinag-iisipan ni Tore na he will be setting an example for the young policemen and policewomen na, okay, pag meron palang ganito na suspect or someone na sabihin, ito, ay, pwede ko na palang demanda. Pero bakit ka pa nag-police? Di ba? Bakit ka pa nag-police? hindi ko lang ma-connect.
Anyway, at saka yung sa medyo, well, sabi mo nga, di ba, yung sa hearing ni Senator Amy na may ano naman, may advantages naman or may nakuha naman tayo out of it. Pero parang nakulangan pa rin ako kay Manang kasi alam mo yun, yung may, ang dami-daming times na pwede niyang i-cite in contempt yung mga tao doon. Pero parang pinalampas pa rin niya. Parang kung magmamatigas ka talaga, edi dapat you should have set an example. Or maybe ang taas lang ng expectations ko, Joey, because before napapanood natin si Madrilon, Gordon, na grabe kung Kasi pumukpok. hindi naman, to be fair ha, kahit yung mga Duterte senators, hindi rin kasi sila yung tipo na who are to abuse the power of contempt eh. Kasi sa totoong buhay naman talaga, na merong dangal ang mga politician, you do not really abuse the power of contempt. Ganun. So, actually, di ba yung mga Duterte supporter, yan, sila Senator Duterte, di ba, na-bad trip rin tayo dyan before, na parang, magpakarisa ka na, i-abuse mo na yung power of contempt, ganyan, i-contempt mo na yan. Ay, nawala si May Toast. May Toast device not connected ka. Ayan. So, yun yung no. So, yeah, maraming nagsasabi na kukulangan sila sa ginawa ni Senator Amy or whatsoever, ganyan. Pero ako, importante kasi yung mga facts na na-elicit, yung findings na na-elicit dun sa sa kaso na yon. Kasi whether you like it or not, you hate Amy Marcos or not, yung mga nasabi niya, yung mga lumabas doon sa investigation na yun is something that is very useful for PRRD. Ayun. And that's just, objectively looking at it. Yun talaga yun. No amount of hatred will nullify na may tulong talaga yun. 'Di ba? Ngayon, wala akong sinasabi na gusto niyo iboto, wag niyo iboto, ganyan. Klaro naman yung stand ko diyan eh, 'di ba? Ganun. Whether iboboto niyo siya or hindi niya boboto is beside the point for me. Kung ayaw niyo iboto, edi wag. Ganun. Hindi ko, wala akong pinipilit diyan na wag iboto or iboto, ganun. Ang sinasabi ko lang is that what she did is something that is very useful for our cause. 'Di ba? Ayun. May toast na wala ka na. Reconnect ka na lang. Ayun. Okay, anyway. Kasi eto si May Toast. Ayan. Ayan. Ano ka na ba? May gusto mo nang may concern ka pa? Before Wala tayo naman. Wala naman. Ay, yung sa akin, yung sa hearing is, yan, na-appreciate ko naman, but for example, yung sinasabi nila na, enough na ba to kung para iboto si, medyo 50-50 pa tayo dyan. Pero, yeah, let's see, di ba? Let the chips fall where it should. Kung si PRRD nga, fatalist siya, no? So, let's see. Anyway, at saka yun pa, yung I understand that the Dutertista vote. Ang sabi mo nga, that a Dutertista vote is a protest vote. But meron akong inaano sa self ko tungkol dun sa ibang kandidato. But yan yung stand ko before nangyari lahat. Di ba, dati pa naman umaakit na ako dun sa live mo. Tapos sabi mo, a Dutertista vote is a protest vote. And I get that, I understand that, I respect that. Pero meron ibang kandidato na medyo hindi ako okay. Pero nung nangyari ang lahat, medyo sinasabi ko na sa sarili ko, parang willing na ako i-vote mag-vote straight na ako para dito sa mga hinayupak na mga anti Duterte. Parang sa akin straight up, hindi talaga tama yun. Kahit inaano ko sa sarili ko, what if wala akong Duterte sa noo? Hindi pa rin Joey hindi pa rin talaga. Hindi pa rin talaga tama yun. Anyway, yan lang Joey, akata lang ako sa ibang live mo para makapasok yung iba. Sige. Thank you, my post, my niece. Pagkita sa ibang photos and videos dito sa CDO. Sige, basta maganda yung shot. Okay. Bye, Joey. Ganyan. Sige, thank you. Ayan. At ayun, anyway, yung sinasabi ko nga, ako kasi, yung election talaga na to, ang iniisip ko lang is that this is crucial for the next election cycles. Yung next election is going to be a presidential election. So, ayun, kaya sa akin, simple lang talaga tong na to. We just need kakampi. Ganun, we just need kakampi. Ngayon, whether or not yung mga kakampi natin ay talagang kakampihan tayo pag nakapwesto na o hindi, you also have to ready yourself na, alam mo yun, na we're up for, madidisappoint tayo dyan. That's just the nature of politics. That's just the nature of politics. Sa dinami-dami ng eleksyon na nangyari, kay PRRD lang naman tayo nanalo. Diba? Na yung binoto natin, putya, wag itong binoto natin. Sa kanya lang talaga tayo nanalo. Nung tumaya yung mga Pilipino kay PRRD, hindi sila na-disappoint. Sige nga, sinong mga opisyales ang binoto nyo na hindi kayo na-disappoint? Si PRRD lang yung hindi tayo na-disappoint. Tsaka si Inday. Ganun. Si Inday nga, na-disappoint pa tayo eh. Diba? Kasi nga, nabudol tayo dahil si Inday nabudol din. 'Di ba? Ayun.
So ngayon, sabi, for me, pag itong block voting na to, itong Duterte 10 na to, na block voting na to, I'm pretty sure we're going to be disappointed in one way or another kapag nanalo yung mga yan. But we need kakampi. And unfortunately, wala namang kumakampi sa ating iba aside tong mga to eh. 'Di ba? Aside tong mga to. So ngayon, kagaya ng sinasabi ko, the vote is not really about the candidates. The vote is really about the Dutertista vote. Kasi yung ability natin to make a person win or lose, for example, lahat ng nagpakita sa rally kahapon, if all of you are going to do a Dutertista vote, and all our candidates win the election, how will that change the course of politics in the next elections? Diba? Above anything else, it's really about that. Alam ko yung iba hindi nyo masikmura si Ipe. At yung iba pa na feeling ninyo ginagamit lang si PRRD, nag-free ride lang, ganyan-ganyan. And I'm pretty sure meron rin talaga yan, in one way or another. Meron talaga mga politiko na free ride lang talaga, freeloader lang talaga, ganun. Because this is politics. Pero at the end of the day, pwede rin naman sila mag-free ride kay Bongbong eh. 'Di ba? Pwede rin naman sila mag-free ride sa Bongbong administration eh, mas malakas 'yun in terms of machinery. Pero pinili nila dito. Pinili nila kumampi sa atin. So yun. So for me, it's very very important first and foremost to assert that the Dutertista vote is the kind of politics that we want to perpetuate here in the Philippines. And if we are able to make everyone win because you are exuding the Duterte kind of politics, mananalo ka. O later on, pag dinisappoint mo kami, i-call out ka namin ng bonggang-bongga ng malala. Pero, makikita niyo yung effect niyan sa election, politicians would start catering our preferences. And that's how we change the course of election. Ayun. Hi, Mami Laika! Mami Laika, nasa bundok ka? Akit ka? Ang tagal mo hindi nakikipagkwentuhan. Ayun. Sabi ni Mami Laika, showing their faces for FPRRD is a risk na for them. So, mas may tiwala ako sa kanila. Kaya straight vote please. Wag na maarte. Ayun. So, yun. Yun lang yung ko dyan. Simple lang talaga ako dyan sa election. It is an election that will determine future election. It is an election to show our voting power. And kailangan natin magpakilala talaga dito sa mga to na pag ikaw, you cater the kind of politics that we want to perpetuate in this country, mananalo ka. At kung hindi mo yan gagawin, matatalo ka. Make them feel who's the boss. And the boss is the Duterte vote. Ganun. Ayun. Ayun lang. So anyway, teka, Dutertista and China, Evie Remo. Wait, kapit lang kayo sa backstage ha. Wait lang. Ayan, teka lang ha. Mami Laika, akit ka na. Teka, send ko yung link kay Mami Laika. Hello. Hello, Dutertista and China. Teka, sabi ni Nene Ayag, Xiao Joey, magulo daw ngayon sa Turil, Davao. May raid daw ng police team ni Torre at nakuhang drugs. At ang sabi ay sa mga Duterte daw. Tuloy na naman ang kademonyohan ni Torre. Di na talaga natatablan ang mga yawa. Totoo ba to? Ayan. Anyway, Dutertista and China, hello. Ayan. Hello. Good morning. Yes, habang send ko ang link kay Mami Laika. Go. Okay. First off, Miss Joey, yung thank you pala sa prioritize mo sa dyan sa Luzon or sa Manila na magstay instead of doon sa Davao. Kasi sinabi mo na mas better doon, which nakita din talaga natin na walang kaguluhan nangyayari. Tapos maganda yung pag facilitate ng mga tao. Pero yun nga, may mga ahas pa na nag-cause ng trouble sa yung pag-live mo. Hindi ko nga alam yung mga post mo ang daming paiba-ibang lugar na pinupuntahan. So, nandito kami sa actually pangatlong ko na to, Miss Joey, Frame China yung ko before. So, na may Tatang nila sana kita kasi parang natatanda ako yung boses mo. Oo, nakakakit na ako before. So, na-disappoint lang kami kasi may plan kami na mag-celebrate sa birthday ni Tatay D sa Shanghai. Tapos, ang nangyari po, Miss Joey, na-cancel yon kasi may Pinoy na nagsumbong. At yung sumbong niya is that magrarally daw kami at that place. So, ang nangyari, pinuntahan kami ng mga lespo dito sa bahay. Late evening. Tapos, nangyari, ni-check yung mga visas, yung ganun. Wala namang problema kasi may papel naman kami. The problem is,
alam naman natin na may mga walang papel na mga sumusuporta sa ni Tatay D. So may GC kami doon. Ang nangyari daw, may nag-message yung may nahuli daw yung ganun. Nakakagalit talaga. Na namin na okay, if need i-cancel yon, mas preferred namin yon para sa mga safety ng mga iba. So tapos na may mga t-shirts na kami, may nag-order na kami ng mga food and what not. Tapos yung lang talaga yung Pinoy na nagsumbong. Wala talagang utang na wala talagang bahis ng kabutihan sa na kasi ayoko kasi ng asawa ko, wag mo nang i-divulge daw dito yung sino yun. Not too many details. I-message lang kita, Ms. Joey. I think na-send ko na kay Prof. Anna. Kasi nag-message. Tinignan mo na ako dito no? Nabasa ko na to itong sinasabi mo. Hindi yan. About yan sa yung may bayad na na nag-insight ng galit ko or yung sabi ko na may magpo-post tapos mag Trojan, yung ganun, yung Maka Duterte ko pero against kay Sara, yung ganun ba? So, meron pa rin yan, nangyayari dito yun sa GC namin. Tapos, yung may karugtong yan, nasasabihin ako sa'yo, i-PM ko sa'yo or something. Basta ito, mas malala kasi parang naipit kami sa isang thin line, yung kung safe kami o magsusuporta kami. Kaya yung kahit susuka pero hindi pa rin susuko. Yung ganun. Okay, so yun lang na sana meron sana kaming pictures na ipaano na marami kaming dito sa Shanghai na nagsusuporta, nagpapakita sa birthday. Pero yun nga, na-cancel. Nasabotage na kayo. Yeah, meron Again, thank you, Miss Joey, sa lahat ng mga sacrifices. Very welcome. Bababa na po ako. Okay, sige. Thank you, Dutertista in China. Ayan. Mami Laika, welcome back, Balakubak. Nagigilty ako. Bakit? Hindi ako maka-active ngayon kasi ang daming ganap sa aking buhay na dapat kong harapin muna for the meantime. Sabay-sabay. So, hanggang lang muna ako hanggang Facebook. Pasingit-singit, patingin-tingin. At natutuwa ako. Nagtataka lang ako, naghanap ako ng mga international news about PRRD. Parang wala akong masyadong makita. Nasa parang, I don't know, parang nakukulangan ako. Parang sa atin yung local, sure ako, maingay. Pero yung nagko-cover yung mga foreign media, parang medyo hindi ko napapansin pa. Alam mo, Mami Laika, kung anong hula ko, kung anong nangyayari. Nung inarrest si PRRD, di ba yung international media panay kuda? Na human rights violation, crime against humanity, di ba nag-ano sila? Tapos nung sunod-sunod yung naging rally dito sa Pilipinas, they're not covering it as much. Tapos nung nagkaroon ng marami rin ng mga international vloggers na kino-cover yung nangyayari sa Pilipinas, hindi na rin masyadong yung Hindustan Times nag-feature ng mga ganap sa kay PRRD ganyan. Pero yung mga malalaking news companies, CNN, BBC, mga ganun. Yan ang sinasabi. And I think it's because ayaw rin nilang ma-swarm. Ayaw nilang ma-swarm. Kasi nga susugurin sila ng mga Duterte supporter eh. Nung dinala si PRRD sa Dahig, merong live broadcast yung Reuters. Yep. May live broadcast. Alam mo, Mami, hindi nila inalaw yung comment section na sinara nila yung comment section. So hindi ka makakapag-comment. Basta kino-cover lang nila. Yun yung pinanood ko yung Reuters noon kasi ayokong pakitain nga yung mga local media natin, yung mga local mainstream media natin. So inaano ko na huwag kayong manonood ng any local mainstream media na nagko-cover. Better sa social media. Pero even Reuters, marami silang ibang content, open naman yung comment section nila. Pero pagdating kay PRRD, hindi rin nila in-open. Oo. Medyo lang kasi naalala ko noon yung nung 1986 na EDSA noon. Kaya umingay kasi talagang yung mga foreign media talagang maingay din that time. Kasi nga sanctioned by the US yun, di ba? Oo. Ayun, sad lang ako. Kasi parang totoo lang na nakaka-touch yung nakikita mo nagkakaisa yung majority ng Pilipino for a certain cause. Nagkataon lang nakadalasan si Duterte yung nakakagawa nun. Ang huling gumawa nun is nung namatay si Cory, tapos biglang sumikat si Pinoy. Kaya nga di ba nagpresidente siya, parang all of a sudden biglang siya yung naging front runner noon. Natuwa rin ako noon. Actually, makaninoy ako noon that time. Although kahit sige yung binoto ko, masaya ako na si Ninoy nanalo. So ngayon, nakita ko yung gano'n na naman. Parang,
nagkataon lang na laging Duterte nakakapag-unite sa Pilipino. Sana lagi tayong ganun. Ayan. Mark Bagaras, nandito siya sa likod. Kapit ka lang dyan ha, wait. Ayan, okay. Pakitin ko na si Evie Remo. Hello. Ay, sorry Evie, wait lang, mabilis lang. Meron lang akong ipapakita para kuha ko lang yung yung gustong baka may masasabi dito si Mami Laika. Kasi, ang tawag dito kanina si Miss Amy Kabakungan, meron siyang comment. Maganda to dapat yung pinag-uusapan natin to yung mga hanash ng mga pinks para alam natin kung paano sila sasagutin. Sabi ni Miss Amy, I will play as a devil's advocate and please answer this, madam. What can you say about naman doon sa sinasabi collateral damage ng drug war ni Digong? Yun lang, sabi niya gano'n. Okay. Kasi parang sinasabi nila, di ba, one life is too many. Pagka nagkamali ka, pagkatapos merong naging biktima, that life is too precious to be lost. Ganun yung sinasabi nila. However, I think that kind of thinking really appeals to pity. It really appeals to pity. And I know na ang government talaga, whether si Duterte yan o hindi, magkakamali talaga. Magkaka-encounter ka talaga. Walang government na perfect, kahit nga mga Amerikano Diyos ko, kahit nga mga Europeans magkakamali sila. Unfortunately, that's the fact of life. That's the fact of life. Yung mga leaders natin hindi perfect, magkakamali sila. So ang collateral damage is really part of the nature of governance. It's really there. Lahat nga ng research merong negative, merong plus minus 5% na error, standard deviation. 2.5 to 5% na standard deviation. Ito pa kaya yung mga ganito pa kayang mga project. But anyway, ang tanong doon is what we really need to cover is at the end of the day, is it all worth it? Of course, pagka merong namatay na hindi naman dapat mamatay, malungkot yun. But if that happens, ano yung ginawa natin? Like for example, yung kay Kian. Yung kay Kian is really a sad story. It's really it was an unfortunate incident. Pero nung nangyari yun, pinanagot natin yung dapat managot. Para hindi naman mawala yung kamatayan ni Kian in vain. Ganon. Kaso nga lang kasi ang problema, gusto nilang gawing santo si Kian. Ngayon, gusto na nga namin maki-commiserate dun sa nangyari kay Kian. Kaso ito namang mga gusto niyang gawing santo si Kian. Si Kian hindi naman siya mahal ng community niya. 'Di ba? Ang nakakabwisit, parang gusto niyo na maikabig lahat, 'di ba? Gusto niyo naman kabigin lahat. Doon lang tayo sa totoo. Okay, nakakalungkot yung nangyari kay Kian. It is unfortunate. But at the end of the day, kung sino yung may kasalanan kay Kian, nagbayad. 'Di ba? Nagbayad. Pero kung gusto niyo na baguhin ang buong policy on war on drugs dahil merong namatay na isang Kian, paano naman yung mga numbers of uncounted victims ng drugs? So paano diba? Yung mga biktima ng droga, yung mga crime na gawa ng anong tawag doon? Kung isipin natin yung collateral damage masyado, paano naman yung mga biktima talaga? Saka drug war yan, no? Alam mo nga, yung normal na gera, may collateral damage na. What more pa yung drug war? Yung kalaban mo, may mga saltik na sa ulo. Parang yung batang napatay, di ba? Yung toddler. Anong ginawa ng tatay niyang adik nung hinuhuli siya? Ginawa niya kasangkapan. Ginawa niya yung anak niya. Kaya nategi yung anak. So, nakakalungkot. Actually, nakakalungkot yun. Kasi, para gamiting shield ng tatay na adik yung anak niya. Tapos yung anak niya namatay. Sobrang nakakalungkot. Napaka-unfair ng pagkamatay ng batang yun. Pero, anong gagawin natin? Ganyan yung takbo ng mga adik. Na kaya nga sabi ko, yung normal na gera is much better kaysa sa drug war. Kasi yung kalaban mo sa drug war, hindi na tao, zombie na. Luto na yung mga utak. Lalaban talaga. Promise kung lumaki kayo sa lugar na kinalakihan ko, at tumatambay kayo sa lugar na tinatambayan ko, alam yung iba na takbo ng utak ng mga adik, ng mga luto na sa drugs. Oo. Kasi yung mga nag-argue na, paano yung mga collateral damage? You are the kind of people na hindi in touch sa reality kasi wala namang policy na walang collateral damage, whatever that is. Okay? Kahit yung pinakamagandang policy ng gobyerno ay may collateral damage. In fact, tayo nga ang hinihingi lang ng ating ng ating mga batas in relation to public officers is you to make sure that you are looking after the general welfare. Yung mas makabubuti sa mas nakararami sa general population. Diba? So, ibig sabihin, yung mga batas natin, as long as you are going in relation to the public officers,
as long as it is proven that you are doing things for the betterment of the general welfare of the people, goods ka. Ganon. Hindi naman sinasabi dun, kailangan, kung ang population natin ay 127 million, dapat lahat ng 127 million, makakabuti yung polisiya mo sa, it's not like that. Meron at meron talaga magsasuffer din sa part ng population na yan, na hindi part ng general rule. Maaaring minority sila at maaaring tamaan sila ng isang polisiya. But the government's job is to look after the general welfare. Ngayon, yung grupo na tinamaan, ang trabaho ng gobyerno doon is that if it's going to be too excessive and too violative of their rights or whatsoever, pwede ka namang maggawa ng specific na rules para sa kanila eh. 'Di ba? Kagaya nung 'di ba? Meron tayong sinusunod na conventional na batas dito sa Pilipinas. Paano yung mga Muslim? Marami silang mga paniniwala na hindi naaayon doon sa general laws natin. O di meron silang Sharia court. 'Di ba? Ganun siya. So parang for me, Miss Amy, yung mga nagsasabi po na yung mga nagsasabi po ng ang pangalan nito, yung mga nagsasabi po na paano yung collateral damage ganyan. These are the people who do not know anything about life and life's problems. Ayan. May comment lang ako. Pero alam mo ha, yung mga pamilyang kakilala ko na may mga addicts sa kanila na malala, and yung iba mga may kapamilya pa na tokhang. Until now, pasalamat sila kay PRRD. Nakalaya yung pamilya nila sa problemang yan. Even yung mga dating addict nilang kamag-anak, mga nagsipagbago. Ang hindi ko mag-get yung mga, alam mo yung mga, wala naman silang addict sa pamilya, pero wagas makaarte. Parang ito nga natokhang yung anak, hindi naman wagas makaarte. At tanggap niya na yung anak niya talaga is malala anak at pinagsabihan niya hindi nagbago, natokhang. O di yun yung kapalaran niya, umiyak sila at nilibing nila, pero hindi nila sinisi si Duterte. Oo. Wala kahit yung ibang mga pamilyang merong malalang kamag-anak na addict, hindi na nga rin nila makontrol yung kapamilya nila eh. Oo. 'Di ba? So hindi ko magets talaga yung mga ibang parang, wow, ang linis. True. Concern sa addict. Pati, apunin nyo sa inyo. Patayin nyo sa bahay nyo, 'di ba? Ayun. Hello, the free think. Wait lang, kapit ka lang kasi andito si the free thinker. Ayan, hello. The free thinker. Hello. Katulad sa Bangkok. Ano lang, nakikichismis sa char. War on drugs ba tayo? Yung topic. Hindi naman. Ano ka? Nagpuputol-putol ka be? Napuputol ako? Wait lang. Oo, para kang nasa ilalim ng tubig. Oh, hanggang ngayon? Ay, ako lang yata yung may problema. Ay, okay, sa internet ko pala yung problem. Ayan, okay na. I mean, for me, ang opinion ko dyan, I mean, I agree, it's for the good of the general public. And yun sa war on drugs, PRRD never ordered anything unlawful. He never ordered anything unlawful. Sinabi niya, patayin nyo kung ma-endanger yung buhay nyo. Which is part of the risk of the job as a police officer or as an enforcer. Para lang yung ka-implement ka ng batas in other crimes. It's just that this is a drug war. Ang kinakalaban dyan, mga addict, mga drug lord. Di ba? Wala sa tamang pag-iisip. So, anong method mo? Maximum tolerance ka pa rin, di ba? Wala na nga sa pag-iisip yan. Di ba? So, yun lang. He never ordered anything unlawful. Pag gumawa ng unlawful, yung law enforcer, pananagutan niya. At nakita natin, may pinanagot talaga. May nakulong, may natanggal sa serbisyo, may administrative case. Ganun yun. Kung may collateral damage, I think na-investigahan naman siya. Di ba? Oo. Ganun Actually, siya. automatic, kung alam ko, sa mga police procedures, kapag merong namatay sa isang police operation, yung police na involved dun sa killing, automatically suspended siya for investigation. Ganun. Automatic yun As in, yung kumbaga parang ministerial yun, automatic suspended siya until ma-figure out, ma-clear siya na it is really a justified incident. Ganun. Tsaka ano ba talagang buhay yung pagpapahalagahan na talaga natin? Whose lives are we, Protecting. Regarding or protecting? I mean, all lives, kahit siguro criminals. Pero itong mga, biktima ito, yung mga pagpatay na mga criminal naman yan. Di ba? Mostly. Ganun yun. Saka pumasok ka sa ganyang negosyo, pumasok ka sa ganyang mundo, alam mo naman kung ano mangyayari sa'yo. It's either sa libingan ka or sa kulungan ka. True. Ayun. Anyway, and Ma'am Evie Remo, hello, ayan, it's your time to shine.